Inilanta din ng isang social media personality na si Sian Gasa ang nasagap niyang balita na di umano dahilan ng hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Ayon daw sa kanyang mga source na kapwa-artista ng Bea at Dom, inuubos umano ng lalaki ang pera ng babae. Inuubos pala yung pera ni babae, wika ni Sian. Sabi nila, pag true love gagastusan mo talaga. Yan ang sabi, pero grabe na daw eh. Lahat na lang daw si babae. Yun ang sabi ng mga artista, dagdag pa niya. Tapos pati yung nanay ni babae, napapaikot ni lalaki, patuloy pa ni Sian. Dagdag pa niya, ayon sa kanyang sources, walang third party sa hiwalayan. Pero kung magkakaroon daw sakali man ng third party ang relasyong ito, hindi daw babae yung magiging third party. Ang magiging third party daw kung sakali ay lalaki din. Nachismis lang sa akin, kwento pa ni Sian. Sinabi rin daw ni Sian sa kanyang sources na nung magkakapirmahan ng prenup, ayaw raw pumirma ng lalaki. Taliwalas ito sa sinabi ni Boy Abonda na walang issue si Dominic sa prenup at nag-volunteer pa raw itong pumirma. Naglabasan di umano ang iba't ibang issue kay Dominic Roque pagkatapos ng breakup nila ng kanyang ex-fiancé na si Bea Alonzo at magtataka ka kung bakit ngayon lang ito naglabasan. Bakit noong hindi pa sila naghiwalay ni Bea ay hindi ito nagsulputan? Isa na sa issue kay Dominic ay ang Apollo 10 at kinakailangan pa naming hanapin at i-check kung ano ang ibig sabihin ng Apollo 10. Ang tagal din naming hinanap ang sagot sa tawag na ito sa kanya at hindi namin alam kung matatawa kami o magsiseryoso sa aming nalaman. Banat ng fans ni Daniel kay Dominic, ikaw ang hindi invited. Okay, di lang si Daniel ang invited sa kasal ni Bea, pati po si Dominic di na din po invited, saad ng isang netizens. Comment pa ng isa, sabi ni Dom di raw invited si Dave sa kasal, yun pala pati siya rin hindi invited sa kasal ni Bea. Daming ebas ni Dominic na hindi invited sa kasal, yun pala ikaw ang hindi invited, say naman ng isa. Ito rin ay natatalakay ni na Christopher Min at Romel Checa sa latest episode nilang Christopher Minute ngayong araw. Ikaw nga mismo hindi ka imbitado, kasal mo yan. Iyon ang malaking sampal na bumabalik sa kanya kasi ang daming sumama ang loob lalo na tagahanga ni Daniel, say ni Romel. Dagdag pa ni Christy ayon sa mga sinabi ng netizens. Ano ka ngayon? Ikaw pala ang hindi invited sa kasal. Karma is real, may ganoon pa. At sa kabilang balita, tila pulutan ngayon ng mga supporters ng aktor na si Daniel Padilla ang hiwalayang Dominic Roque at Bea Alonzo. Marami kasi ngayon ang nagsasabing tila nakarma ang dating aktor sa kanyang naging pahayag na hindi invited si Daniel Padilla sa kanilang kasal ni Bea. Matatanda ang nauna ng pinahayag noon ni Dominic nang matanong siya sa press na hindi kasama sa listahan ng mga imbitado sa kanilang kasal ni Bea ang dating kaibigan na si Daniel Padilla. Aniya, hindi naman kami okay ni DJ. I mean, we're not talking since 2020. We haven't seen each other for the longest time, since 2020. Marami sa Daniel supporters ang napataas ang kilay sa sinabi ni Dominic. Kaya naman ngayon ay sinasabi ng mga ito na tila karma raw ng binata ang nangyaring hiwalayan ng kanyang fiancé na si Bea Alonzo. Narito ang ilan sa mga hirit ng mga taga-suporta ng anak ni Carla kay Dom. Banat ng fans ni Daniel kay Dominic, ikaw ang hindi invited. Okay, di lang si Daniel ang di-invited sa kasal ni Bea, pati po si Dominic na din, saad ng isang netizens. Comment pa ng isa, sabi ni Dom di raw invited si Dij sa kasal, yun pala pati siya di-invited sa kasal ni Bea. Daming ebas ni Dominic na hindi invited sa kasal, yun pala ikaw ang hindi invited, sad naman ang isa. Ito rin ay natalakay ni na Christopher Min at Romel Checa sa latest episode nila ng Christopher Minute ngayong araw. Ikaw nga mismo hindi ka imbitado, kasal mo yan. Iyon ang malaking sampal na bumabalik sa kanya kasi ang daming sumama ang loob lalo na tagahanga ni Daniel, say ni Romel. Dagdag pa ni Christy ayon sa mga sinabi ng netizens matapos ang pag-amin ni Bea Alonzo at Dominic Roque sa kanilang relasyon. Mulig naging topic ang pag-unfollow ni Daniel Padilla at Dominic Roque sa isa't isa. Sa Ogie Diaz Showbiz Update, muling naungkat ang usapin ukol dito. Ayon kay Mama Loy, kasama ni Ogie Diaz sa show, may isang fan raw na nagbigay ng tips sa tunay na naging rason ng alitan ng dalawa. Ayon sa comment ng fan, may kaugnayan raw ito sa kapatid ni Daniel Padilla na si Maggie Ford. Chika pa raw dito, nagkamabutihan raw di umano noon si Maggie at Dominic, ngunit na friendzone ito nang makilala ng aktor si Bea. Say ni Ogie,
For verification ang nasabi ng comment. Hindi naman sa minamaliit niya ang kapasidad ng mga fan sa mga impormasyon nito. Ngunit mahirap agad maniwala. Mahirap talaga dahil hindi naman basta-basta ang naging pagkakaibigan ng dalawa. Halos sabay silang nagsimula sa showbiz at magkapatid na rin ang naging turing nila sa isa't isa. Marami ring fans ang supporters ang umaasa na magkakasamang muli at magkakabati ang dalawa. Dahil sayang naman ang kanilang samahan. Iisa lang ang circle of friends ng dalawa. At sa kabilang banda, tila pulutan ngayon ng mga supporters ng aktor na si Daniel Padilla ang hiwalayang Dominic Roque at Bea Alonzo. Marami kasi ngayon ang nagsasabing tila karma ang dating aktor sa kanyang naging pahayag na hindi invited si Daniel Padilla sa kanyang kasal. Aniya, hindi naman kami okay ni DJ. I mean, we're not working since 2020. We haven't seen each other for the longest time, since 2020. Marami sa Daniel supporters ang napataas ang kilay sa sinabi ni Dominic. Kaya naman ngayon ay sinasabi ng mga ito na tila karma raw sa binata ang nangyaring hiwalayan nila ng kanyang fiancé. Narito ang ilan sa mga hirit ng mga taga-suporta ng anak ni Carla kay Dom. Banat ng fans ni Daniel kay Dominic. Ikaw ang hindi invited. Banat ng fans ni Daniel kay Dominic. At sa kabilang balita naman, Kathryn Echapuera si Aldin. Nagpapahayag noon ng interes sina Cherico Rosales at Piolo Pascual na makatrabaho si Kathryn Bernardo. Para naman kay Alden Richard, open siya nang gumawa sila ni Kathryn ng sequel sa phenomenal movie nilang Hello Love Goodbye. Sa isa namang panayam, natanong si Kathryn kung sino-sino ang bit niyang makatrabaho after the renewal of her contract with ABS-CBN at Star Magic. Ani ni Kat, 3 prominenteng A-listers ang bit niyang makatrabaho. Ito ay sina Vilma Santos, Piolo Pascual at Cherico Rosales. Aniya, excited din daw siya sa ideya na pagsamahin sila ni Piolo Pascual sa isang proyekto. He's Papa P. Sinong ayaw makatrabaho si Papa P? Safe to say na lumaki ako na kasama sila kasi we have the same handler. Tas nagkita kami nung kay Mr. M sa lunch. And then nakapag-usap. Of course, I'm willing to work with Papa P. Who can say no to that? Aniya. Open din daw siya makatrabaho si Jericho Rosales na nakabanding na niya sa pagja-jogging. I'm open to work with everybody now, especially Iko. He's been very vocal. Nakasama ko siya ilang days dahil sa magkakasunod na events ani pa ni Kat. And he's such a nice guy. Sobrang bait niya pa. So ayaw mo bang makatrabaho yung ganoon? Let's just say I just wish that maybe the universe will do something about it. Dugtong niya pa. Hirit naman ng Kibiters, hindi raw atat si Kathryn kay Aldin. Dahil dito, nabanggit ang pangalan na aktor sa prioridad niyang makatrabaho. Noon ang interes sina Cherico Rosales at Piolo Pascual na makatrabaho si Kathryn Bernardo. Para naman kay Alden Richard, open siya nang gumawa sila ni Kathryn ng sequel sa phenomenal movie nilang Hello Love Goodbye. Sa isa namang panayam, natanong si Kathryn kung sino-sino ang bit niyang makatrabaho after the